Hello everyone, it's me again, Teacher Hansel. And for today's video, I'm going to teach you how to get your COR and OR from the BIR office for the BSMATES requirements. So, meron po kasing nag-request na taga Luzon, nagtatanong siya kung paano kumuha ng COR and OR para sa BSMATES requirements. At saka meron din pong nag-message sa akin na from Cebu na ganun din ang tanong niya. Para po maintindihan ng lahat, magtatagalog po ako. At saka, pagpasensyahan niyo na po yung accent ko kasi accent Bisaya po talaga ako. So, alangan naman mag-accent Tagalog talaga kung taga Cebu naman ako, di ba? Once po, nakapasa kayo sa initial final interview at saka nakasa niyo yung assessment, yung device check at saka demo na pag once napasa niyo po yung lahat-lahat, mag-i-email po ang BSMATES sa inyo. Kung makatanggap po kayo ng email from BSMATES na sabi, congratulations, you are now an official BSMATES teacher. So, maging masaya na po kayo. So, that's the time na po na kailangan nyo talaga kumuha ng COR and OR. First, go to your COSIJO, enter your applicant ID number and password. Then, go to Trainer's Materials where you can find the important forms. There, you can download the tax sworn declaration form, and then after that, print it. Okay? So remember, you will be given 2 to 3 weeks to access COSIJO using your applicant ID number and password. Once you have completed submitting the requirements, you will then instructed to create an account so that you can access COSIJO anytime using your official trainer ID and new password. So, ito na po yung downloaded na documents ko. Ito po yung sworn declaration form na i-download nyo tapos i-print nyo from COSIJO. So, as you can see po, 2025 pa po siya kasi last year pa po ito. Pero dalawa na sa akin. May dalawa na akong ganito sa 2026 kasi renewal na ako, nag-renew na ako. So, dito, makita nyo, automatic naka-fill out na siya. Ito yung, dito na part is information sa BSMATES, yung address ng BSMATES, the company name, which is BSMATES Philippines Incorporated, then their TIN number. And then dito sa taas, fill out mo lang po yan kasi yan po ang personal information mo. And then, make sure lang po na bago po kayo kumuha nito, meron po kayong TIN number. Okay? So, here, yes, ito na po siya. At saka, huwag po kayo mag-alala kasi po, ang stamp po, documentary stamp is only 30 pesos. Pagkatapos na po niya ma-stamp to, punta na po kayo dun sa attorney's office, magpa-notary na po, sila na po mag-fill out dito. Ito po yung i-download natin sa COSIJO. Okay. So, pag na-fill out mo na to, punta ka, dalhin mo to sa BIR. Tapos pagdating mo dun sa BIR, I'm not sure ha, kasi dito kasi sa amin, dito sa Cebu, sa Talisay branch, magtatanong ang guard kung ano kukunin mo. Sabihin mo sa guard na kukuha ka ng form BIR form na 2303. Ito yung kunin mo ha. So BIR form 2303. Tapos ito yun dapat alam mo yung TIN and branch code ng, for example, ng lugar mo. For example, ako. So, sa BIR, ito yung code nila, sila maglalagay nito. So, name of taxpayer, syempre, pangalan mo. So, okay. Registered address, kung saan ka po work from home. Kung sa bahay nyo po, yun pong gamitin mong address sa bahay mo. Yung address kung saan ka mag-work from home. Pag tinanong ka po, kasi pagpunta mo doon, tatanungin ka ng guard, sabihin mo, kukuha ka ng form 2303 na form. Pagkatapos nun, pag nabigyan ka na, hindi ka pa bibigyan ka pala ng number. Mag-aantay ka kung kailan tatawagin ang number mo. Pag nasa counter ka na, pag in-interview ka sa counter, ang sabihin mo is freelancing, okay? Individual taxpayer, at saka work from home. Okay? Work from home. So, freelancing. Alam na nila yan. Pagkatapos, ito, i-release na nila to. Okay? Mag-fill out mo lang to, i-release na nila to after 2 copies, this one and this one. Okay, ito yung original copies ko. Tapos, ipa-photocopy mo to. Ito yung ipa-photocopy mo. Tapos, after ko na-photocopy, pinadala ko pala to sa Manila, sa BSMATES. Tapos, ito, ibibigay nila to sa'yo.
Ito. Okay? So, business name, dapat nakapangalan sa'yo kasi ikaw yung nag-business. Business name, sa akin, Hansel Escaparida. Pero dapat business name, pangalan mo. Okay? So, this one, registered name, of course, pangalan mo rin. Tapos, TIN and branch code, yung TIN number mo. Okay? Ito yung business permit mo. Tapos, ito yun, may COR ka na. Pag once, meron ka na nito, okay? Pag once meron ka na nito, ito kasi yun, Certificate of Registration. Ito yung COR. Pag meron ka na nito at itong dalawang form, at saka, meron ka na nito, okay? So, meaning to say, okay na, meron ka na eh. Pagkatapos sa OR naman, ang ginawa ko kasi, nagtatanong-tanong ako kung saan mas mura. Ganito. Ito yung OR mo, ito yung invoice mo. Ito. So, for example, ito. May pangalan mo dyan. Ganyan, ito yun. Tapos, kasi, dito sa BIR sa Cebu, nagtatanong ako. Before ako bumili, nagtatanong muna po ako. Kasi may nag-offer sa akin, 3,000, 10 ganito. 10 ganito ang makuha mo. Ipiprint pa to nila eh. Tapos, i-message ka nila, like after 3 days, balik ka, ito na yon sa'yo. Dapat, registered sila, legit dapat, ang magpiprint nito. Dapat meron din silang, license or basta legit. Kasi doon sa kabila 3,000, 10 ganito. Doon naman sa isa 2,500, 8 na ganito. So masyado namang marami. Nung nag-transfer ako doon sa kabila, 1,2 lang, tapos 4 na. Okay? So tingnan niyo po, magto 2 years na po ako, pero ito pa lang po nagamit ko. Okay? Kasi dalawang ganito lang po ang magagamit mo every month kasi sa Bizmates, every 14 days ang sahuran. Kaya dalawang ganito lang ang magagamit mo. At saka naging busy din ako lately. Mga ilang buwan din minsan ako kaya Pero ito po yun, ha. Dapat po, magtanong-tanong po kung saan po kayo makalas. Kaya ito po, 1,2 lang po 4. So, wag po kayong magpabudol ng 3,000. Kasi nung time na nagkuha po ako ng OR, meron akong mga kasabayan, freelancing din sila, mga VA. Ang laki ng binayad nila, dun sila sa 3,000. Nung tinanong nila kung saan ako, sabi ko dun sa kabila, sabi nila, nagtanong sila magkano, sabi ko 1,2 for 4 na ganito. So, nagsisi sila kasi masyadong marami sa kanila tapos tricky. Ito nga pala yun. Ito yun. So, this one. Dapat may ganito. Okay, for a BIR form 1921. This one. 1921. Tapos may nakalagay dito, authority to print. Authority to print. Ito. So, ang pangalan, ito. A taxpayer name, pangalan ko, business name, pangalan ko, a registered address, ang bahay ko kasi sa bahay lang naman ako magtatrabaho. At saka, eto na yun, a TIN and branch code ng printer details. So, pangalan ng printer, at saka eto, description. Ito. Hihingi ka dito ng form sa BIR. Huwag kang mag-alala kasi pag nag-print ka, bibigyan ka nila ng instructions anong form ang kukunin mo sa loob. Pag nakakuha ka na ng form sa loob, fill out mo, tapos ibigay mo dun sa mag-print. At saka, huwag kang mag-alala kasi bibigyan ka nila ng options. Balik ka after 3 days or kadalasan 3 days. Bigay mo lang yung number mo, magbayad ka. Tapos yun, i-message ka nila or tatawagan ka nila pag okay na tong OR mo. So, ito na yun. Ito yung, again, so, ito yung form sa OR, okay, authority to print, BIR form number 1921. Okay, 1921, so ito yun, okay? Ito yung para sa OR mo. Invoice, ito yung sa invoice mo. And then, ulitin ko, ito yung sa COR mo. Okay? Print mo to sa Kusijo, fill out mo, hingi ka ng form 2303 sa BIR, fill out mo. And then, after mo ma-fill out lahat, ito, bibigyan ka na ng original copies, at saka, ito, and then, ito, pwede mo i-photocopy to, tapos, punta ka dun sa lawyer, panotarize mo siya. Ako, 2 copy yung pinanotarize ko. Nung first time ko din, 2 copies. So, yun. Goods na to. Tapos, bibigyan ka ng instruction ng Bizmates kung anong ipapadala mo sa kanila. Okay? So, yan lang po. May OR ka na. So, sana po nakatulong. Kung hindi po malinaw ang lahat, pwede po kayong mag-message, mag-comment dyan sa baba kung may katanungan po kayo. Yung napanood ko na video sa YouTube na napakalaking logbook talaga, blue, like, ano yun? Logbook or record book? Parang ang kapal-kapal. Kumuha din siya ng ganun. Sabi ko nga, nagtaka ko, saan ba kumukabili nito? Kasi yung iba kumuha ng ganun. Wala palang gamit, hindi pala magamit sa Bizmates. Wala siya, useless. Kaya wag na po kang bumili ng logbook ha, na napakakapal, hindi po yung magagamit. Kasi ang gagamitin lang sa Bizmates, yung lang COR, tapos notarize mo, tapos yung business permit mo, tapos picturean mo lang yan. Basta may instruction sa Bizmates kung ano ipapadala mo sa LBC sa Manila, yung sa COR mo.
Okay? At saka, ito lang, pag every payday, ito lang, dito mo i-record yung ano mo, yung, ang tawag doon, basta invoice mo, dito. Okay? So, ito lang yung kailangan mo talaga, OR at saka COR. Huwag na yung logbook, okay? Kasi mapapalaki ang gastos mo. Sana nakatulong. And thanks, salamat. If you like this video, don't forget to hit the subscribe button, like this video, leave a comment below. And that's all for today. Thank you so much for your time and have a productive day ahead. Goodbye.